Hello mga ka-wanderer! So it's Ria with you, sharing this surprising gift namin kay Lola sa birthday niya. So ayan, umuwi si Ate Unay para isurpresa si Lola. At dahil nga surprise, so eto, after pa ng birthday ni Lola, kailangan kong i-upload. So heto na, before nga siya mag-travel, kailangan niya muna magpa-verified ng contract. And so pumunta nga kami ng consulate para i-verify yung contract niya. Then after nito, it was Friday and after nga nito sumimba kami. So sa mga OFW na magpapa-verify ng contract, kindly note na two options lang po ang meron tayo ngayon. Yung una is yung mag-login ka sa FB page and pangalawa is yung mag-walk-in. But yung mga walk-in dapat 2 days or 1 day prior dun sa departure flight nyo or sa pag-alis nyo o pagpunta nyo ng Pilipinas. So, dahil nga ang flight ni Ate Unay was Sunday, before siya mag-flight, sumimba muna kami. And after nga namin sumimba, wala nang kaabog-abog. Ayan, nag-pack na kami ng kanyang mga dadalhin sa Pilipinas. Actually, it's already pa. Kaya nga lang, meron kaming mga additional. So, ayan, isiniled lang namin at inayos namin yung dadalhin ni Ate Unay. So, habang nag-aayos siya at nag-check siya ng mga dadalhin niya, ako yung nag-aayos nung mga dapat niyang dalhin kasi 30 kg lang yung allowed sa kanya. So, ayun, kailangan naming i-pack, i-repack at i-kg ng i-kg. Then, nung masatisfy na kami sa dadalhin niya at mga hindi dapat niyang dalhin, ayan, sinild na namin si maleta para talagang super safe talaga siya. Kasi somehow, alam niyo na sa Pilipinas and para din maging secure yung maleta, so binalutan talaga namin siya ng bonggang-bongga. During this, ang dami kong gustong i-upload sa FB ko. Unfortunately, talagang nahuhold ako dahil nga dito sa pasopresang ito ni Ate Unay. So, after nga nito, finally, ayan, ihahatid ko na siya sa airport at super nervous at excited naman ang nararamdaman ni Ate Unay. So, here we are. Papunta na kami ng airport niyan. And ang hirap talagang magtago ng sekreto, bongga. Diyos ko po, ilang araw pala akong, nag-hold. At ang hirap, Diyos ko, pag talaga hindi ka marunong magsinungaling, talagang bongga. And here we are, nandito na kami sa airport, Terminal 3. So, Emirates Airlines siya. Taray, diba? Papasok na siya. At dahil 1 time or 2 times lang naman ako nag-Emirates before, and that was a long time ago na wala pang early check-in. So, ang ginawa namin dyan, nag-check-in na kami online. Then, afterwards, ayun, ang galing kasi first time ko rin na-experience to at ang dami naming nalaman during that time kasi merong self-check-in doon na ilalagay mo lang yung mga maleta mo, ikikiji din nila. Then, afterwards, pupunta na siya ng conveyor. So, heto na kami sa loob ng Terminal 3. At super busy-busyhan nga dyan si Ate Unay. So, hindi ko talaga siya makuhana ng maganda dahil ayaw talaga niyan tumingin sa camera eh. Vinoise out ko na lang to kasi may gusto akong i-take note dun sa pag-check-in namin, dun sa Emirates Airlines. Ang kulit nga, as in talagang bongga, natuwa talaga ako at pinavideohan ko. Nung una si Ate Unay, kaso hindi nag-succeed. So, ang ginawa namin, nagtawag na lang kami for assistance. Ayun, naging okay na rin naman afterwards. Since meron pa naman talaga kaming time, inagapan talaga namin pumunta dyan. Kasi, yun nga, para makapag-picture din naman at saka makapag-video. So, eto na yung line na mag-check-in ka on your own. Just follow instructions from the machine and afterwards, you are good to go. Actually, dahil nga first time namin, inabot kami siguro ng mga 15 minutes dyan. But then, if you are more aware of, talagang 5 minutes, tapos ka na mag-check-in ng bagahe mo. So, as you can see, hindi naging okay yung una naming attempt o may mga error talaga. Nakailang lagay kami ng passport dyan, talagang hindi binabasa. So, dahil nga hindi binabasa at hindi namin alam kung anong dapat gawin, nagtawag na kami ng assistance dyan afterwards. As you can see naman, as in talagang error talaga siya.
Kaya heto, nagtawag na lang kami ng mga mag-a-assist sa amin para asin maging okay na. So, ayun, pinabago niya yung, yung tayo ng maleta. Then afterwards, ayan, naging okay na rin naman. And ayan, nag-go through na yung aming pag-check-in ng maleta. Unfortunately, during that time, dahil siguro sa medyo natagalan, nagka-error na naman. So, we have to go further with the first step. At kailangan naming paltan talaga yan. So, hindi ko alam kung ano yung dapat naming gawin. Akala ko may sticker siya na tatanggal. Hindi pala. Basta pagdidikitin mo lang yung back and dun sa bottom nung sticker na yan. So, ganun lang pala yung dapat gawin. Ang tagal-tagal ko nang nakikita kung paano ginagawa ng staff yan ng airlines. Unfortunately, nung ako na yung gagawa, bakit hindi ko magawa ng tama? Self-check-in kami here. Ayan. Kaso ayaw mag-move forward at nag-ano na rin. Pakita ko sa inyo. Yeah, just one bag. You didn't check in any bags, right? No. Oh, sorry. Yung ginagawa lang. So, ayun, finally, it was done. And, pagpiprint po ng boarding pass, it's either email or kaya ipiprint nyo dyan. Pwede namang iprint dyan kung yun ang gusto ninyo. And since yun nga, first attempt, at ang gusto namin is matapos na kaagad yan, ayun, pinasinend ko na lang ng email. Hindi na ako kumuha ng option na para ma-print yung boarding pass. Finally, yung maleta ni Ate Unay, papunta na ng Pilipinas. Please stand clear of the belt. So, ayun, ganun lang pala talaga ang dapat gawin. In 5 minutes, wala pa yata, tapos na kaagad. Then, afterwards, dahil tapos ka lang na ilagay yung sticker, so, it's up to you whether ang gusto mo is i-send ang email yung boarding pass or ipiprint nila from there. And since then, ayan, bye! Papunta na yung conveyor. So, you don't have to meet someone para lang mag-check-in ng maleta. From there, pwede ka na talagang mag-check-in. At dahil nga may time pa, so ayan, kumain muna kami ni Ate Unay kasi umalis kami ng bahay na hindi pa kami kumakain. Then after namin kumain, heto na si Ate Unay, pak, boarding na siya. At yan yung gustong-gusto kong i-upload na hindi ko mai-upload dahil bawal nga daw. So, ayan, pak, bye! See you Philippines na siya. Then, after nga nito, dahil naihatid ko na naman si Ate Unay, so, tinaray ko nga ma-experience yung metro na connected sa airport. Uwi na ako. Ay, Diyos ko, dami kong gagawin sa bahay. Guys, it's my first time na mag-metro dito sa Terminal 3. So, hindi ko alam kung paano ba ang, anong tawag doon? Transfer or yung connection ng metro dito sa airport. So, samahan niyo ako para ipakita ko sa inyo. Kasi, nung gumagala kami dito, within dito ni Ate Unay sa areang to, nakita ko na somehow may metro. So, tara tingnan natin yung connection kung paano ba. Whether it is directly connected dun sa airport or you really have to go somewhere nearer dun sa airport, then metro ka na, parang ganun. So, let us check, guys. But then, while walking, as you can see, guys, so, pakita ko sa inyo. Diyanan, ayan, may metro siya. Then, afterwards, meron din escalator. So, as you can see, guys, ayokong mag-ano dyan, ayokong pumasok sa elevator na yan. Ayan. Metro. Ayan yung elevator. Gusto ko dito sa escalator. So, tara guys. So, dahil nga escalator to, gusto ko makita kung how it flows or kung paano yung entrance and exit nito. And I found out na as in talagang normal, hindi ka maliligaw o hindi ka mako-confuse sa dadaanan mo dahil go through that, just go straight, ayun na talaga. Then paglabas mo, metro na. So ayun, and take note pala, yung
excuse me, lift na pinakita ko sa inyo, isa doon is papuntang Expo at yung isa naman is papuntang Center Point. So, kung dito ka mamimili, kung dito ka sa tube na to dadaan, may bababaan kang lift doon para ihatid ka ng Expo 2020. Kasi pag nag-exit ka from that cube, na siya, Center Point, which is sa kabilang side yun. Kumbaga kung saan kami nagmula, which is hindi ako doon papunta. Instead, pabalik kasi ako. So, kaya sumakay ako ng lift dyan. As you can see, ikat ko muna. As you can see guys, dire-diretso lang. Then, ito na yung, yung scanning ng NOL card mo para makapasok ka sa metro. So, somehow, as you can see, yung some kind of, some kind of transportation namin. Yung paggagamit ka talaga ng public transportation dito, yung NOL card na yan, pwede sa kahit bus, taxi, or metro, or train. So, ayun, basta meron lang siyang laman, you can use it anywhere na public transportation dito sa UAE. Not only in Abu Dhabi, I mean, correction, in Dubai, not in UAE, in Dubai. So, as you can see guys, ito yung tube na papunta dun sa metro station. O, diba? Ang galing. Pack na pack. Napaka-easy lang talaga para sa mga, anong tawag dyan? Mamamayan ng UAE. But then, very satisfied talaga ako sa connection at dun sa kind of service ng government dito sa UAE or sa Dubai. As in talagang napaka-comfy na. Mapa-public ka man or mapa-private car ka, yung kind of, transportation, napaka-easy na. Kaya nga lang, dahil nga, ganun, sobrang easy, parang nasa yun ng lahat. Yun nga, ang dami namang fine. So, anyhow, kami naman ang nakikinabang. So, somehow, okay na rin. Be careful na lang talaga. So, ito yung somehow kind of, tube na lalabasan mo. Then, paglabas mo dyan, ito na, train na siya. O, diba? Ang taray niya. So, ayan, here we are. Pauwi na ako at pabalik na ako dahil nga si Ate Unay, hinintay ko lang talaga siyang makapas ng immigration. And nung na-confirm ko na nasa gate na siya ng eroplano niya. So, ayun, doon na lang ako umuwi. Actually, tumambay-tambay pa rin naman ako sa loob ng airport. Kasi somehow, if may, hindi siya at least maa-assist ko siya habang nandun pa rin ako sa airport. So, nung ma-confirm ko at maayos at na-confirm niya na okay na siya, waiting na lang siya ng boarding niya, umalis na rin ako at ito nga yung environment na gusto kong makita sa inyo here in Dubai. Ito nung last week pa, gusto ko nang i-upload. Unfortunately, hindi ko ma-upload dahil ayoko magkaroon ng idea ang mga tao sa Pilipinas. Then, ayan, afterwards, finally, na-reach na niya ang Pilipinas. At wala pang kaabog-abog, wala man lang jet lag, ayan, gumala na siya. Dahil dumating siya is umaga of Monday. So, nag-rest lang siya ng konti pag nagpatanggal ng init. Then afterwards, at nung hapon, gumala na sila ng mga bata. At sinundo nga sila nito mga anak ko at saka ni Ate Ina. So, dahil nga gusto niyang makasimba ng Quiapo, sabi niya, before siyang umuwi ng Quezon, gusto niya munang sumimba ng Quiapo. And nag-stay siya sa Manila ng I think 2 or 3 days yata. Then afterwards, umuwi na rin siya ng Quezon. And heto nga yung gusto-gusto kong i-upload. Kaya nga lang, kailangan ko pang i-edit kasi si Ate Unay, all of the videos nandun. So pag nandun siya, kinakat ko talaga. Dahil ayoko nga syempre masira yung plano niya na pagsusurpresa kay nanay. So at dahil nga 83 birthday niya at gusto ni nanay talaga na makauwi at makita si Ate Unay dahil ilang years na rin, 4 or 5 years yata hindi si Ate Unay nakakauwi dahil nag-change of company. So ayun, nung unang 2 years naman niya, ayun pa naman niya umuwi. But then ngayon nga dahil nga birthday ni Lola, at dahil nga nasa Quiapo na si Ate Unay, so tingnan natin kung ano mga pinag-uusapan at mga ratings nila sa food. Ako nga mag-vlog. Sige pa na.
Taste test! Eh, may pagpikit pa siya! Sarap? Sarap. Kayo ni Banjo. Oo, sabi lang. Sabi lang. Sabi lang ano kayo mag-taste. Oh, taste test. Sugar is steady. Game. Grabe, pareho yung ilong. Okay lang ba? Parang... Meron ba? Buko. Karate. Dalagang po tayo mga square parcels. 130 lang po yan. Maraming klaseng pag-ibig yan, ha? Kasi dalawa. Uy, ikaw. Uy, kung mga pantry po na tasya, mga branded drink, 25. Kahit tatlo, isadaan tayo mga classic drink. 50 boxer. Ay, Ba't ganyan? Punasan mo, Ting. O, diba? Tingnan mo na sa para sumikat. Vlogger ka ba? Para sumikat ka. Para sumikat ka. Katulad ni Neneng B. Ikaw si Neneng Boy. Totoy B. Totoy B. Basta na si Ate Una. Ay, si Ate Una yun. Busy pag-bili. Ay, katabi niyo yung forever niya tayo. Parang may jowa lang. Oh, kasi... Rate mo daw. Rate. Ang fresh ni Ate Unay dito. 7. 5 over. yung ulam. Sarap. Uy, malapit na kayo. Bakit? Nagwe-wait kami ng pila. Ganito pa ako. Dito lang pala tayo pupunta. Kaya nga nakasando lang. Magmamawa tayo mamaya. Ayaw nga pala. Wala, guard na ako. Nandito po kami sa baba ng Carriedo Station ng LI. Matamis to, te. Ano masasabi mo sa mga pagkain dito? Wala pa ako nasisip. Hindi na lang ako ng pusit. Yung kinain namin po, nilalangaw.